Medyo nakakalungkot mga kababayan yung mga pangyayari ngayon kasi umabot na po sa 11 yung mga namamatay sa nangyaring explosion or bombing kasi siyempre sinadya at alam na natin kung sino yung nasa likod po kasi inadmit na rin po nila yung Islamic State, isang foreign terrorist po tulad ng sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ito po yung mga balita ngayon. And immediately mga kababayan, I think mga 2 hours lang after the bombing, alam na ng ating Pangulong Bongbong Marcos, it was a foreign terrorist yung nasa likod po ng pambobomba. Ganon din ang sabi po ni Defense Secretary Gibo Teodoro. And yung Amerika mga kababayan, kinundi na rin yung horrific terrorist attack na nangyari po sa Southern Philippines. At sabi dito sa balita, yung ating armed forces is validating link of Islamic State to Marawi blast. Kahit na mga kababayan, yung mismong Islamic State ay inako na nila po yung responsibility. Yan po yung report ng Washington Post. Sabi dyan, Islamic State claims deadly blast at Catholic Mass in the Philippines. O di ano anya Mr. Maravillas yung masasabi mo dyan? Ang masama mga kababayan, yung mga ilang DDS agad ginamit itong isyong ito mga kababayan para isulong pa rin yung confidential funds ni Inday. Layo naman anya Mr. Maravillas ng issue nila. Malayo nga po. Kahit masabihin natin mga kababayan na ang binomba yung Marawi State University po, pero yung intelligence gathering po sa terrorism, hindi man po trabaho ng DepEd at ng Office of the Vice President. Di po ba? Trabaho yan ng ating security agencies tulad ng DND mismo at ng NSA. Kaya lang, siyempre, ganun mag-isip yung mga DDS. Lahat ata mga kababayan na mga pangyayari gusto nilang gamitin para i-justify at masamain yung pagtanggal ng confidential funds ni Inday. Wag kami po. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga nag-aanap pala ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental po with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For your inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ayos pa. Ayos na ayos anya Mr. Maravillas. Pero anya, bakit parang iba yung boses po ninyo? Medyo po sinisipon. Sige kasi ang ulan dito sa amin na ulanan. So ito po yung balita ngayon. Nakakalungkot. At least 11 persons na po yung kumpirmadong namatay sa pagpasabog po sa gymnasium ng Mindanao State University sa Marawi City. Habang ginagawa po yung mass. And about 46 people ang itinakbo po sa ospital dahil po sa nangyaring pambobomba. So yun anya Mr. Maravillas yung nakakalungkot. Yun nga po, yung ating gobyerno, nandyan yung efforts para magkaroon po tayo ng katahimikan
dito sa ating bansa. Kaya nga po mayroon tayo mga peace talks na ginagawa. Kaya lang po talagang may mga grupo po na kontra sa kapayapaan. They have their own agenda, mga kababayan. Gusto nilang manggulo sa mundo. At ito pong IS or ISIS or ISIL, iisang grupo man lang po ito. Yon ang kanila pong misyon sa mundo. Ayan po, para mabigyan ko kayo ng konting background kung ano itong Islamic State. Sabi dito po sa Wikipedia, the Islamic State, also known as the Islamic State of Iraq in the Levant or ISIL. The Islamic State of Iraq in Syria is a transnational jihadist group. Transnational po. Konektado po ito sa yung Al-Qaeda at pati dito po sa Southern Philippines sa Mindanao. Matagal na sila na naka-infiltrate dyan po. May mga terrorist cell sila, mga kababayan. Yung may yung flag nila black, medyo tumahimik ng kaunti at ngayon po nagbabalik po sila. So ito ngayon yung umatake dito sa Marawi University. I mean Mindanao State University, mga kababayan, sa Marawi City. Di ano niya Mr. Maravillas yung motibo? Sabi po dito, sa press briefing, mga kababayan, sa Camp Aguinaldo, sinabi ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ngayong pambombomba could be a retaliation, pagganti po to the killings of a high-ranking terrorist leaders in Maguindanao del Sur, Lanao del Sur in Basilan. Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. and Philippine National Police Chief Director General Emmanuel Peralta were also at the briefing. Abdullah Sapal, the emir of Dawla Islamiyah, was recently killed along with 10 of his men during a clash with government forces in Mader Tuayan, Dato Hofer, Ampatuan, Maguindanao del Sur. The group joined the forces now with the Abu Sayyaf group during the siege of Marawi City in November 2017. So yung motibo po pagganti kasi yung ating mga kasundaluhan po may napatay sa kanilang hanay, sa kanilang leader po noong nakaraang administrasyon. So ngayon lang sila gumaganti, mga kababayan. Yung pangalawang terrorist leader na napatay po si Mondi Sawadjaan, nangyari po sa Tuburan na Basilan. The military said Sawadjaan had replaced Abu Sayyaf overall head Radulan Sahiron, who was killed during the Marawi siege. So nag-ugat pa ito, mga kababayan, sa Marawi siege. At saka yung third leader, si Alandoni Macadaya Losadato, na napatay din, mga kababayan, sa Lanao del Sur. So ganon pala, mga kababayan, yung istorya sa likod nitong nangyaring latest bombing kahapon ng umaga. Sabi po ni Defense Secretary Gibo Teodoro na a foreign terrorist group daw ay sangkot dito sa nangyaring pagpapasabog kahapon. Pero hindi na muna niya po in-identify kung anong grupo ito. O ngayon, sa report, mga kababayan, ng Washington Post, inamin po daw ng Islamic State na sila yung nasa likod ng pagpapasabog. Ayan po. Sabi dyan po sa report ng The Washington Post, the Islamic State claimed responsibility Sunday for an explosion in the southern Philippines that killed at least 4 people. Ngayon po, 11 na po siya. An attack President Ferdinand Marcos Jr. had blamed on foreign terrorists. So makikita po ninyo, based sa takbo ng balita, kahapon pa lang po, sa breaking news lang po, mga kababayan, 2 hours after na makarating sa Pangulo yung pangyayari, nagpalabas siya ng statement. Sinabi niya agad po na it was a foreign terrorist group ang nasa likod. So ang ibig sabihin, ganun kalalim, kabilis ng intelligence gathering ng ating Pangulong Bongbong Marcos, and immediately ordered the deployment sa buong Mindanao po para habulin yung mga terorista. So sabi dyan, the Islamic State announced on Telegram that
its members detonated the device that caused the explosion. Extremists who wield violence against the innocent will always be regarded as enemies to our society, sabi ng ating Pangulo. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang dapat na gawin ng ating gobyerno. Alam na yan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. And maybe, depende yan sa recommendations po ng National Security Council niya, security agencies niya, kung kailangan po na isailalim po sa martial law ang buong Mindanao. Di ba yung Marawi Siege, isinailalim siya ng dating Pangulong Digong sa martial law? Baka naman niya, Mr. Maravillas, magreklamo na naman yan yung mga anti-government. Huwag natin pansinin sila. Ang importante po yung safety ng ating mga mamamayang Filipino, particularly yung mga taga Mindanao. So kung kailangan gamitan ng kamay na bakal, tulad nung tatay ni Apo Lakay, kung hindi po sinailalim sa martial law po yung buong Pilipinas, na take over na tayo ng mga enemies. At yung Mindanao, mga kababayan, isa yun sa rason, yung separatista movement, na windang na sana po yung Pilipinas. So I think, depende sa pag-aaral ng ating mga security officials. Importante po, we just support our President, BBM, kasi hindi man po siya gagawa ng mga bagay na ikakasama ng ating bayan, lalo pa ng ating mga mamamayang Filipino. Tama pa? Ayun man lang po mga kababayan. Baka lang gusto niyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try ninyo po itong Nensha Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.